Okay, for today, share ko sa inyo yung mga constant reminders. Siguro yung iba dito makaka-relate. So, kumbaga, story time lang tayo ngayon ha. Alam nyo ba, nung isang araw, nag-usap kami ng anak ko. Tapos yung anak ko, ano kasi, madaldal na siya. 5 years old na siya. Nagtatanong na siya kung ano yung pinapakwento niya sa akin, ano yung mga ginagawa niya nung bata pa siya, ganun. Tapos tinatanong din niya kung ano yung mga ginagawa ko nung buntis pa daw ako sa kanya. So, syempre, ako kinukwento ko sa kanya. And then, ito na. Dumating na siya dun sa point na tinanong niya, si daddy, anong ginagawa niya nung panahon na nandun pa ako sa tummy mo? E di syempre ako, na-trigger. Triggered ako nung time na yon. Kasi ang naalala ko, nung time na buntis ako, doon yung time na nang bababae na siya. So, nung time na yon, sabi ko dun sa anak ko, mas maganda itanong mo yan sa daddy mo. Sabi kong ganon. Tapos, I think on that part, nakita na ng asawa ko na medyo na-triggered ako dun sa question ng anak ko. Tapos, sinagot niya yung anak ko and then, lumapit siya sa akin, tapos niyayakap niya ako. Sabi niya, I love you, bes. Sorry ha, gumaganon siya. So, kumbaga, isa yun sa mga constant reminders. Mga bagay na magpapaalala sa'yo, pero nasa iyo talaga yun kung papaano mo yun ihahandle. So, nung time na yun ako, medyo nalungkot ako, pero hindi na katulad nung dati na kapag naalala ko, gulgul talaga ako, ganyan. So, anyway, another constant reminder, share ko rin to sa inyo. Nanonood kami ng asawa ko, tapos meron yung part doon, nakakaiyak. Tapos yung asawa ko, umiiyak siya. Tapos tinanong ko sa kanya, pero ganun talaga siya, yung parang very, ano ba yun, sensitive siya sa mga napapanood, parang madali siya ma-carried away, ganyan. So sabi ko sa kanya, bakit mo iniiyakan yan? Sabi kong ganun sa kanya. Although ako, naiyak din ako noon. Sabi niya, wala, na-touch lang ako, na parang naawa ako dun sa pinapanood daw namin. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, bakit ganyan? Naawa ka sa ganyan. Sabi kong ganun. Bakit nung ako hindi ka naawa sa akin nung ginagawa yung mga bagay na yun? Sabi kong ganon. So, alam niyo yun, another constant reminders, di ba? Yung, hindi naman yun about sa other infidelity yung mga pinapanood namin yun. Pero, kumbaga, yung sitwasyon, naaalala mo, bakit ganon? Bakit nung kami ganon? So, yun din, ang ending nun, hindi naman kami nag-away, naalala ko lang, and siya, naintindihan din naman niya yung mga bagay na yun. So, yun yung mga bagay na I think forever na namin yun pagdadaanan. And ang kagandahan lang sa ngayon, ang difference niya dun sa dati is, kung dati, nag-aaway kami, we end up fighting because of those constant reminders. Ngayon is, he tries his best to comfort me, to console me kapag naaalala ko yung mga bagay na yun. Yun yung sobrang na-appreciate ko sa asawa ko kasi kumbaga nandun na kami sa stage wherein team kami. Yung we are committed to help each other. And yun yung nangyayari sa amin ngayon. And alam nyo, siguro sa inyo, especially yung mga bago pa lang, you cannot expect na maiintindihan nyo na kaagad yung isa't isa. Kasi dumating din kami sa point wherein hindi niya magets bakit iyak ako ng iyak. Ako din, hindi ko magets bakit parang okay na siya. Ganon. So, eventually, time will heal you both and time will teach you all the ropes that you need to learn. Time will help you be able to learn how to help each other, learn how to commit each other, learn the essence of true love talaga. So, yun lang. Sana sa inyo din, makarating din kayo dun sa point na yon. Kami, hindi ka agad-agad narating namin yon. Like I said, it's been 5 years since nangyari yon. And ngayon ko lang share sa inyo na siguro nandun na kami dun sa point na willing na kaming lagpasan lahat ng mga bagay together.